Pansamantala kaming napatahimik. Wala na akong masabi. Ayoko pang umuwi at mukhang ayaw pa din niya umuwi. Ilang minuto pa ang lumipas. Kinuha niya yung libro at binasa ito. Sinusubukan kong sulyapan siya, kaso bigla din siyang titingin pabalik sa akin. Gosh, ngayon ko lang napansin, ang tangos pala talaga ng ilong niya at ang manli ng jawline niya. Ang ganda rin ng mga mata niya at ang pula ng lips niya. Parang ang sarap halikan. Shames, Carmilla, umayos ka. Iris. Go away bad thoughts. Gosh. Baka may masamang espiritu na talaga ang sumasapi sa akin. At dahil sobrang nakakabingi yung katahimikan, nagsalita na ako. Juanito, anong paborito mong kwento? Tanong ko. Oh my. Mas masisiraan ata ako ng bait kapag tahimik lang kami at hindi ko mapigilan ng sarili ko. Baka kung anong magawa ko sa kanya. No. Napalingon naman sa akin si Juanito at napaisip. Hindi ako gaano mahilig sa kwento. Mas gusto kong magbasa ng mga tula at mga aklat tungkol sa medisina. Sagot niya. Napatango-tango na lang ako. Okay, so ano na? Wala na akong masabi. Gusto mo bang malaman kung anong paborito kong tula? Sabi pa niya. Tumango na lang ako ulit. Gosh, I'm speechless. Ang tulang ito ay alay ng isang lalaking manunulat sa isang babaeng nagustuhan niya. Panimula niya pa. Napaisip naman ako. Mukhang siya ata yung addict sa love stories eh. Ako'y sayo at ika'y akin. Iyan ang nakasulat sa mga bituin. Balutin man ng mga ulap ang langit, wala pa ring makakapigil sa atin. Sa paglubog at pagsikat ng araw, pinapangarap ko ay ikaw. Sa gitna ng gutom at pagkauhaw, inaasam ko ay ikaw. Pangakong sa'yo'y binitawan, na kailan may hindi ka iiwan. Asahan mong puso ko'y tapat, pagmamahal ko sa'yo'y higit pa sa sapat. Hindi ko na malaya na napanganga ako sa sobrang amis sa tulang binigkas ni Juanito. Damang-dama niya yung bawat salita sa tula. Grabe. At dahil doon, napapalakpak ako dahil sa galing niya. For sure, magcha-champion siya sa contest ng pagbigkas ng tula. Ikaw, Bini, ano naman ang iyong paboritong kwento o tula? Tanong niya. Gosh, it's my turn naman. OMG. Kailangan may masagot ako. Certified Bookworm Level 101 si Carmelita. Hindi pwedeng wala siyang maipagmayabang na nabasa niya. Kaso, ako naman talaga yung walang maipagyayabang eh. Isip. Alam ko na. Paborito ko yung palabas na Enchanted. Sabi ko sa kanya. Gosh, di ko alam Tagalog ng Enchanted, kaya bahala siya. Parang ngayon ko lang narinig iyan. Kailan at sino ang nagsulat? Hindi na niya natapos yung sasabihin niya kasi sinuway ko siya. Shh! Basta, kaya ang ikikwento ko na lang sa iyo eh. Tungkol ito sa isang babae na nakatakdang ikasal sa isang prinsipe. Pero tutol ang magdrasta ng prinsipe at inihulog ang babae sa isang mahiwagang balon na nagdala sa kanya papunta sa ibang mundo. Sobrang takot na takot siya dahil hindi siya sanay mabuhay sa mundong iyon. Buti na lang, nakilala niya ang isang mabuting Ginoo at tinulungan siya nito. At sa paglipas ng araw, natutunan niyang mabuhay ng masaya at magustuhan ng mundong iyon. Kaya lang, nalaman niya na may iba na palang napupusuan yung Ginoo. Pero alam niya sa sarili niya na may gusto na rin ang Ginoo sa kanya. Sinundan at nagkita naman sila ulit ng prinsipe. Napapakasalan dapat niya. Kaya lang hindi na niya ito mahal. Umiibig na siya sa Ginoong nakilala niya sa mundong kakaiba sa kinalakihan niya. Magkaiba man sila ng mundo,
Pinagtagpo pa rin sila ng tadhana upang mahulog sa isa't isa. Paliwanag ko at di ko na malayang na nakatulala pala ako sa gasira habang nagkwikwento. Napatango at napapalakpak naman siwa nito. Ahais, di ko alam na mangyayari din pala sa akin yung nangyari kay Giselle sa Enchanted. Napunta din ako sa mundo o panahong hindi ko nakasanayan. Pero sa pagtagal ng pananatili ko dito, nasasanay na din ako at hindi ko rin maitatanggi na sobrang makulay at mayaman ang kultura at tradisyon ng Pilipinas. Anong nangyari sa dulo? Nagkatuluyan ba sila? Tanong ni Juanito. Mukhang interesado siya sa kwento ah. Oo, nagkatuluyan sila. Pero palabas lamang yon. Sa totoong buhay, hindi sila ang para sa isa't isa. Dahil magkaiba ang kanilang mundo, hindi sila pwedeng magkatuluyan. Sagot ko at napatingin ako kay Juanito na ngayon nakatingin din ng diretso sa mga mata ko. Posible kayang magkatuluyan ang dalawang taong nagmula sa magkaibang panahon at magkaroon din ng happy ending ang kwento namin katulad ni Giselle at Robert sa Enchanted. Nagulat kami nang biglang bumukas yung pinto. Dali-daling pinatay ni Juanito yung gasira at hinila niya ako papalapit sa kanya. Nakasiksik kami ngayon sa sulok sa dulo ng shelves habang hawak niya yung bibig ko. Ramdam na ramdam ko yung heartbeat niya dahil nakadikit yung dibdib niya sa likod ko. OMG! Nakita naman naming may kinuhang libro yung matanda sa gilid lang ng pinto at umalis na din siya. Pagkasara ng matanda sa pinto, back to zero visibility ulit. Wala akong makita. Buti na lang hindi tayo nakita ni Ginoong Valdez. Narinig kong sabi niya at parang nakuryente yung buong katawan ko dahil naramdaman ko yung hininga niya sa bandang leeg ko. Oh my gosh! At dahil napaparaning na ako, agad akong lumayo sa kanya pero nahila ako pabalik kasi natatapakan pala niya yung dulo ng palda ko dahilan para matumba kami. Tumama yung labi ko sa hindi ko malaman kung anong parte yun ng mukha niya pero nagulat ako nang biglang nagkaroon ng aninag ng liwanag sa paligid at bumungad sa tapat ko ang gulat niyang mukha. Nanlaki din yung mga mata ko nang ma-realize ko na magkatapat yung mga lips namin. Oh my gosh! Dear Diary, anong gagawin ko? Nahalikan ko sa labi si Juanito Alfonso. Natataranta. Carmila.